Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sa gitna ng pagkaladkad ng mga pangalan ng mga senador sa Minoria hinggil sa malalim na korupsyon at mga kaso na isinampa ng bagong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla. Kaliwat kanan ngayon ang malaking dagok na kinakaharap ni Senator Bato de la Rosa, Bongo, Jinggoy Estrada, Villanueva at Escudero. At ito ay hinggil sa umano'y koneksyon nila sa malaking anomalya sa mga ghost projects at sa mga unprogrammed funds ng national budget. Ang isyu ni Escudero hinggil sa maaaring paglabag nito sa COMELEC Code sa pagtanggap niya ng 30 million pesos mula sa Central Waste Construction noong 2022 elections. At ang nakaabang na arrest warrant ng ICC or International Criminal Court kina Bato de la Rosa at Bongo na itinuring na co-perpetrators ni FPRRD noong War on Drugs at AJK noong nagdaang administrasyon. Samantala, Senator Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta ay umalman na at pumalag sa Senado. Ani Cayetano ay meron umanong systematic attack sa kanila sa minority ng kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa niya, ay nais umano ng kabilang grupo na sirain at pabagsakin ang minority at Duterte senators upang wala ng hahadlang sa ambisyon nila sa 2028 presidential elections. Kung kaya ay inisa-isa umano sila ng Ombudsman, DOJ, ilang mga senators at taga-Malacanang. Tinukoy niya na grupo ay may pakana umano sa anyay systematic attack na ito na pinasinungalingan naman ng kabilang grupo at sinabing matibay ang mga ebidensya laban sa mga dawit na senador. Malinaw umano ang testimonya ng mga witness na lumantad sa Senate at Congressional hearing hinggil sa mga sangkot sa anomalya sa national budget ng bansa. Samantala ay bigo na naman si Senator Rodante Marcoleta sa gusto nito na gawing state witness ang mag-asawang Curly Diskaya at Sara Diskaya dahil naglabas na ng statement. Ang Assistant Ombudsman na si Miko Clavano, ayon kay Clavano ay absolutely the Diskayas are not qualified to become state witnesses dahilan sa hindi umano cooperative itong mga Diskaya. Matatanda ang nagkainitan dati sa Senate hearing si Marcoleta at si Remulla dahil sa isyo ng pagpapabalik ng nakaw na yaman ng mag-asawang Diskaya sa gobyerno. Pinanindigan ni Senator Marcoleta na pagkatapos di umano ng trial dapat na magbabalik ng ari-arian ang maaaring maging state witness na tinutulan naman ni Remulla na aniya ay dapat bago maging state witness ay dapat na ibalik muna ng mag-asawang Diskaya ang mga ari-arian nila sa gobyerno. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Kape Kwentuhan. Itong si Caldero Cayetano. Nag-iingay na naman si Caldero Cayetano, mga kabunyog, mga kababayan. Ang sabi ni Caldero Cayetano, may systematic attack daw sa kanila sa Minoria. Ayaw ko kasing tawagin na sila oposisyon. Kasi ano tong mga ito hindi naman ito yung totoong oposisyon Hindi naman sila ang tunay na oposisyon. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang sinasabi ni Cayetano, ang ginagawa daw ngayon, napapansin nila, sila daw yung pinupuruhan. Lalo na daw ang mga ginagawa ng ombudsman, ni Boying Remulla, ng ICI, lahat daw ng ito ay bahagi ng isang sistematikong atake o systematic attack. Ano daw? Ang tinutumbok daw ng mga investigasyon ay hindi naman mapanagot yung mga dapat na sangkot, kundi sila lang daw talaga ang gustong pilayan. Kumbaga dudurugin sila. Itong mga investigasyon daw na ito, ayon kay Cayetano, ay ang layunin nito ay para wasakin sila sa oposisyon. So hindi naman daw talaga nito target na panagutin ang mga sangkot, kundi sila lang daw. Napapansin daw nila yan. Coordinated daw. At mayroon daw mastermind dito, pero hindi lang isang tao. Grupo daw ng mga mastermind. Nagsasabwatan ang mga ito, nag-uusap-usap para durugin sila. Yan ang sinasabi ni Cayetano. Siguro, ang tinutukoy ni Cayetano, mga kabunyog, mga kababayan, hi, Gerardo Tamayo, kumusta?
Kay John Mark Andap, kay John Bantillo, kay Regor Ogilo, si Arnel Castro, si Ed Torres, si GC Ating Capillo, si Rudy Ilas, gayon din si Pablo Angeles, si Dudong Mendoza, Susan Ramos de Jesus, Godofredo Asarcon, Salvador Quinone sa Calamba City, si Armando Bagatua Malabag, si Arnel Castro, Angel Sarmiento, Melda Napoles, Dudong Mendoza, Noel Arellano, shout out sa inyo. Edmond Wico Tabada, utot mo daw Cayetano. Siguro, ang obserbasyon na yan, ang sinasabi na yan inaalmahan ni Caldero, syempre, ang mga nadadawit, kasamahan niya sa minorya eh. Si Escudero, si Cayetano, si Villanueva, si Jingo Estrada, siyam sila sa minorya. Ilan na yung nababanggit o nadadawit na pinapangalanan at yung mga nadadawit na si Escudero, si Jinggoy, si Villanueva, tapos ngayon si Bongo. Apat na. Apat na ang nababanggit diyan. Apat na. Ngayon, ang sinasabi ni Cayetano, parang sila lang daw ang tinatarget. Bakit daw sa mga napapangalanan, mga kasamahan niya ang parang sila daw yung sistematikong tinatarget. Ang sagot diyan, Caldero, Cayetano, kayo yung kayo yung may mga ebidensya eh. Sa inyo may mga ebidensya eh. Ang sabi nga niya ni Senador Ping Lacson, mag-iimbestiga sila at ang kanilang investigasyon sa Blue Ribbon ay based kung kanino tinuturo ng ebidensya. Kung kanino at sino ang tinuturo ng ebidensya, walang magagawa. Sabi ni Senador Ping Lacson, yun ang tinuturo ng ebidensya eh. Ang problema kasi sa inyo, Cayetano, reklamo kayo ng reklamo na kayo lang yung tinutumbok. Kung mayroon kayong gusto ding i-expose, ilantad, panagutin, ilabas nyo rin. Ilabas nyo. May nagbabawal ba sa inyo na ilabas nyo rin? Alam nyo, kayong mga senador, may kayo. Ang pribilehiyo ninyo magsalita sa Senado matindi. Kahit pa nga anong sabihin ninyo sa Senado, hindi kayo makakasuhan ng cyber libel eh. Yan ang bintahin ninyo, privilege ninyo yan, yung privilege ninyo mag-speech. Kung sinong gusto nyong atakihin, magagawa nyo. Hindi kayo makakasuhan ng libel, cyber libel. Ba't hindi nyo mapangalanan? Paulit-ulit na kayo kay Romualdez. Hindi nyo naman linalabas ang ebidensya nyo. Paulit-ulit na kayo na si Lisa Araneta Marcos. Hindi nyo naman, alam nyo, kahit ako, kasi hindi naman ako tao ng Marcos, kung ilalabas nyo ang ebidensya nyo laban kay Lisa Araneta, kay Romualdez, ay maganda. Maganda, ilabas nyo. Kasi para makita talaga. Ngayon, ipakita nyo. Parang gusto nyong ipakita, Cayetano. Ipakita nyo. Bakit ngayon mayroon kaming mga testigo, bakit ayaw payagan ng Senado na ipalabas? Bakit ayaw nila ng chairman ng Blue Ribbon na pagsalitain yung testigo namin na ipipresent? Bakit yung mga testigo ninyo lang ang gusto ninyong ipresent? Dahil ba yung mga testigo na yan ay idinidiin kami? Paano itong mga testigo namin ayaw nyo ring pagsalitain? Mayroon bang ganun? Wala tayong nakitang ganun May nakita ba tayo na testigo na pinipresent sila Cayetano o sila Marcoleta na hindi pinagsalita? Ang problema, may present sila, yung si Orly Gutesa, pinayagan na nga ni Lacson. Diba? Nabigla nga si Lacson, sabi ni Ping Lacson, sikreto ito, biglaan ito. Kaya lang, talagang mainit si Marcoleta, gusto niya, kahit hindi niya pinaalam kay Lacson, payagan daw dapat magsalita si Orly Gutesa. Pinayagan naman ni Ping Lacson. Di ba? Pinayagan ni Ping Lacson si Gutesa kahit hindi nagpaalam sa kanya. Biglaan na lang. Akala naman ni Marcoleta, makaka-score sila. Ang problema, kinaumagahan nang binerify yung sinumpaang salaysay, yung notaryo pala peke. Hindi naman pala totoong ninotarize ng abogadong nakapirma doon. Yun ang problema. Tapos ngayon, nagtatago na si Gutesa. Hindi na mahagilap. Pero sabi ni Ping Lacson, ipapatawag niya daw sa sunod, sa November 14.
Si Ping Lacson na ang nagsasabi niya na gusto niyang mag-appear si Gutesa. Pag hindi niyo pa rin yan pina-appear, Cayetano at Marcoleta, huwag na kayong magreklamo na sinisingle out kayo. Ha? Huwag na kayong magreklamo. At saka isa pa, isa pa, hanggang ngayon, sabi ni Chis Escudero, nung nagsalita siya, di ba galit na galit si Chis Escudero noon, lalabanan niya na raw sila Romualdez, ilalabas niya rin daw ang mga ebidensya niya laban sa mga ito. Eh hanggang ngayon, wala pa tayong nakikitang linalabas na ebidensya. Hinihintay ng taong bayan yun. Oh, pero, kung marami kayong testigong gustong pagsalitain at hinaharangan, hindi pinapabuelo, hindi pinagsasalita, yun Cayetano ang magreklamo kayo. Yun ang magreklamo kayo. Ang problema kasi ngayon, ang mga ebidensyang lumalabas at mga testigo, mga kasamahan mo ang binabanggit. Oh, sino ang tinuturo ni Yusek Bernardo, dating DPWH Secretary? O di ba si Escudero? O di ba si Villanueva? O, sino ang tinuturo nila Alcantara, nila Bryce Hernandez? Ganun din. O, Escudero, Villanueva, Jingo Estrada, Revilla, Binay. O, yan yung ano eh. Yan yung tinuturo eh. O ngayon, kung mayroon din kayong testigo na magtuturo, o magtuturo kay Lacson, magtuturo kay Soto, o, sa bagay, tinangka na rin nila yan, di ba? Sinisiraan nila si Risa Hontiveros dahil si Risa Hontiveros daw, Queen of Insertions. May mga ganun silang, paulit-ulit itong si Cayetano. Bakit kapag sila Risa Hontiveros, amendments ang tawag, bakit kapag sa amin ay insertions? Yeah. Paulit-ulit sila sa ganun eh. Ganun lang naman ang nagagawa nyo eh. Pero, mayroon ba kayong alam na korupsyon ni Risa Hontiveros? Mayroon ba kayo? Ilabas nyo rin. Para hindi kayo magsabi na kayo lang yung sinisingle out na may systematic attack sa inyo. Mayroon ba kayong mga alam na baho din ni Lacson at ni Soto na mayroon din silang korupsyon? Ilabas nyo na rin. Kumbaga kayo sa minorya, ang problema, kung mayroon kayong pinipresent na ebidensya at testigo, ayaw kayong pagbigyan. Sinusuppress kayo, sinusupil kayo, hindi kayo pinapabuelo, di ba? Di ba? Yun ang problema. Kami sasang-ayon kami sa iyo, Cayetano, na parang tinatarget nga kayo na kayo lang. Ha? Kung mayroon din kayong mga testigo na gustong i-present, hindi naman pinagsasalita. Ay yun na nga yung hinahalimbawa ko eh. Noong isang araw, si Marcoleta, binigyan siya ni Mike Defensor ng testigo, si Orly Gutesa, para idiin si Romualdez. Hindi nagpaalam si Marcoleta kay Lacson. Bigla na lang pinalitaw bigla na lang lumitaw itong testigo niya. At ang gusto ni Marcoleta nung araw mismo na yon ay pagsalitain si Gutesa. Anong ginawa ni Lacson? Pinagsalita, pinaghayaan si Sabi nga ni Lacson, may rule kami dito, dapat kung may ipipresent kang testigo, magpaalam ka muna ilang araw bago yung hearing. Wala, hindi ginawa yun ni Marcoleta. Pero hinayaan ni Lacson na magsalita. Paano mo ngayon sinasabi, Lacson, ay Cayetano, na may tinatakpa, may pinipili. May pinipili. Ikaw kasi, Cayetano, bilang leader ka ng minorya, tulungan mo na ang mga kasamahan nyo. Sabihin mo, tulong-tulong na tayo, maghanap din tayo ng mga ebidensya laban diyan kila Rin Hontiveros, laban kay Lacson, kay Soto. Ipakita natin na hindi lang naman sila ang mga kasamahan natin sa minorya ang may mga issue ng korupsyon, sila mayroon din. Problema, wala ka namang may present na ganun eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, ay ako, kapag mayroon kayong ebidensya kila Romualdez, aaraw-arawin ko ditong topic si Romualdez eh. Kapag marami mga pinipresent kayong nung linabas nyo si Gutesa, sabi ko, ayan, mayroong testigo na kay Romualdez. Dapat sagutin ito ni Romualdez. Di ba? Ganun yung ko. Kaya lang, kinaumagaan, yung testigo ninyong si Gutesa,
Na-expose na, nakuna na kaagad ng butas. Oh, alam mo naman ito, Alan Peter Cayetano Caldero, alam mo naman na ito, Game of Thrones ito kung dun sa yung kung sa series na Game of Thrones. Anong Game of Thrones? Labanan ito, parang chess ito eh. Oh, kapag may move sila, may move, counter move din kayo. Kaming mamamayan, kami ang maghuhusga, papanuuri namin. Mas yun ang gusto naming mangyari. Mas yun ang may gusto naming mangyari. Habang naglalabasan ngayon, tinatamaan kayo sa minorya, pinangalanan si Escudero, si Jinggoy, si Villanueva, tapos si Bongo, imbestigahan na rin. Dapat kayo rin, maglabas na rin kayo. Oh, ilabas nyo na rin ang baho ni, maganda, yung magkapatid na tulpo, ibalabas nyo na rin yan. Yung baho ni Lacson, ni Soto, kung mayroon kayong ebidensya, maganda yun. Para makita naming mamamayan na kayo pala ay may mga ebidensya at testigo rin laban sa mayorya. Oh, di ba? Maganda yun. Ha? Sabi ni Esther Evangelista, binibigyan nyo naman ng idea ang mga ingot na yun. Eh hindi. Matagal na kasing nagsabi sila, sabi ni Chis Escudero, alam ko na kung sino ang mastermind laban sa akin, papangalanan ko na. Martin Romualdez. Hayaan nyo, lalabanan namin kayo. Hanggang ngayon, hinihintay namin yung sinasabing lalabanan. Wala naman tayong nakikitang paglaban eh. Oh. Mas maganda, yung sinabi ninyong lalabanan sila Romualdez, ilabas nyo na para kaming mamamayan, makita rin namin. Gusto rin namin malaman yung detalye ng mga ginagawa nila Romualdez. Wala kaming access sa pinagagawa nila. Oh, alangan namang hindi nyo alam ang pinagagawa nila Romualdez. Alangan namang hindi nyo alam. Paulit-ulit kayong sinasabi. Oh, pero hindi kayo makakuha ng ebidensya, testigo. Sus, ano naman kayo eh. Marami rin kayong pera, marami rin kayong network, marami rin kayong galamay. Ba't hindi nyo gamitin? Diba? Ba't hindi nyo gamitin? Para ay ngayon, kung mayroon kayong mga ebidensya at testigo at hindi kayo pinagsasalita ni Lacson, inaano kayo, parang hindi kayo pinapabuelo. Ha? May testigo naman kayong gustong magsalita rin, hindi naman pinapayagan, ay dun kami sasang-ayon. Kahit ako sasabihin ko, ano ba naman kayo, Senador Ping Lacson? Tama naman sila Cayetano eh. Bakit naman yung mga testigo nilalaban kay Romualdez at sa mga Marcos hindi nyo pinagsasalita? Obvious naman kayo, medyo bias naman kayo. Ako, hindi ako ako, gagawin ko yon. Ito, pangako ko sa iyo Cayetano. Pangako ko to sa inyo. Pag mayroon kayong mga testigong pinipresent at sinusuppress nila Lacson, ako mismo, maglalive ako para punahin sila Lacson dyan. Hindi, sa totoo. Sus naman. Diba? Ano yan? Ano ito? Sang-ayon ako dyan. Pag linabas nyo ang mga testigo nyo at hindi kayo pinapasalita, hindi kayo pinapabuelo, dyan, kakampi ako sa inyo. Ano to? Mark my word, Alan Peter Cayetano. Produce your witnesses, produce your resource persons, produce your evidence, mga ebidensya nyo. Kapag yung mga testigo nyo ay hindi pinagsasalita, bias ang ginagawa nila Lacson, ako mismo, pupunahin ko rin sila Lacson. Hindi. Para ipatunayan ko sa inyo na kahit ako, ang talakayan ko, wala akong kinakampihan. Ako, ganun din ako eh. Kung anong lumalabas na mga balita, ebidensya, testigo, yun din ang tinatapik ko. Ay ito, di ba kayo mga viewers, mga followers ko, subscribers, nung lumabas si Gutesa, nung nag-appear doon sa Kongreso, anong sabi ko? Ayan, may ebidensya na laban kay Romualdez. Ganun yung title ng topic ko. Ganun yung topic ko. Sabi ko, ayan, may ebidensya na laban kay Romualdez. Seryosong testig, ito? Dapat masagot ni Romualdez. Ang problema, kinaumagahan, nasira na yung kredibilidad ni Gutesa. Kasi nga, lumabas na yung kanya palang sinumpaang salaysay, hindi naman
defective pala yung notarization niya. O ngayon, ang sinasabi pa ni Cayetano, ito mga kabunyog, bakit hindi ako nag-iintriga, ganyan ang pagkakasabi ni Cayetano, ito yun. Definitely the mastermind. Ayan. Ayan. Yan yung yan yung sinabi niya, in-interview siya ng SMNI. Anong sabi niya dyan? SMNI. Para kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi lang iisa ang mastermind sa mga pag-atake laban sa kanila. So parang ang sinasabi niya dyan, alam naman natin yan, siguro ang sinasabi na naman ni Cayetano, sila Romualdez, sila Lisa Araneta, sila BBM, yung nag-uusap-usap yung mga yan. Paano sila atakihin? Siguro lang ako alam ko nang tinutumbok ng sinasabi ni kumbaga nag-uusap-usap yan. Sila Romualdez, sila Rimulya, o kaya yung mga ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano, the budget process. And as we all know, both houses have radically changed their budget process by making it more transparent, by exacting accountability, by using technology as well in order to let the public understand the budget process as well as the details in the budget. Today we invited the members of the civil society organizations as well as budget experts to continue the engagement on how to continue to improve our transparency and accountability process or processes in the budget. And I know that you also have participated in the House process in the initial stage, so we also want to listen to that. But today we will tackle further improvements in the transparency and accountability in the budget process. We want to listen to your suggestion. We want to listen to your advices. We also want to get tips from all of you on how to further improve our budget process. The end goal is to let people understand the process itself and let people understand the budget itself. No? Iba yung budget itself. Madugo ang budget itself. It's a very technical process. The document is also very technical, but it's also our responsibility, especially Congress and the Senate, to let people understand the technicalities so that they can participate. It's very difficult to participate if you don't understand. No? So the first order of business is to let the people understand the budget process and the contents of the budget. And at the same time, we'll also talk about general concepts on the budget, what the budget should focus on, what priority should be given. Of course, when I say general, no, because it's the budget is still evolving. From the NEP, then we have the GAB, and then later on, the Senate will come up with its own version, so it's evolving. So we can talk about general concepts on what government should focus on or what government should not focus on. Alam ko may mga comments tayo on what the budget should pay little attention to. No? We want to hear about that also. So this is an engagement. We might not agree with one another, but that's the whole point, is to really engage with one another so that we will learn from one another. At least for myself, I always keep an open mind and an open heart to suggestions and also to comments. Like I said, we might not agree on some concepts, but that's the focus. That's the nature of this hearing, is to really engage with one another, and hopefully we can get suggestions that can further improve our processes. So with that, let me direct the committee secretary to acknowledge our resource persons for today. Thank you, Mr. Chair. Good morning. For the public hearing with civil society organizations to discuss the following: number 1, transparency and accountability measures to strengthen the national budget process, and 2, budgetary priorities for the FY 2026 General Appropriations Act. We would like to acknowledge our resource persons. From the Roundtable for Inclusive Development, we have the co-convener, Mr. Adolfo Jose
Montesa. For ACT Philippines, we have the President of Manila Public Schools Teachers Association, Mr. Rogier Villarias. For the People's Budget Coalition, we have the co-convener, Mr. Kenneth Isaiah Ibasco Abante. For the Philippine Business for Education, we currently have Ms. Clarice Gomez, but we're still waiting for ED Hannibal Camwa. For Good Gov PH, we have the chairperson, Mr. Brian Ezra Gonzalez, and Mr. Justin Altubar, Youth Advocacy Director. For Move As One Coalition, we have Ms. Mary Abigail Modales, Budget Policy and Research Co-Lead, together with Ms. Isabel Eugene Agregado and Ms. Natasha Daphne Marcelo. For the Caucus of Development NGO Networks or Code NGO, we have the Policy Advisor, Attorney Mac Hale Bunagan, and Mr. Timothy Salomon, Project Officer. We are still waiting for the arrival of the Executive Director of Ibon Foundation, Mr. Sani Africa. For the Jesse M. Robredo Institute of Governance or JRIG, we have the Senior Policy and Governance Research Specialist, Professor Ian Jason Hesita, and Ms. Mary Joey Alberto, Project Associate. For Social Watch Philippines, we have the co-convener, Dr. Maria Victoria Raquiza, together with Ms. Maria Luz Anigan and Professor Flora Arellano. Thank you, Mr. Chair. All right, so I understand that some of you have presentations. So let's start off with those so that we can be on the same page. So we'll start off with Roundtable for Inclusive Development, represented by Mr. Adolfo Montesa. Sir, go ahead. You can start off with your presentation. Then later on we can have an open discussion. Thank you, Senator Win. We have some slides that we wanted to share with you po. So good morning, Mr. Chair, Senator Gatchalian, and honorable members of the Senate Committee on Finance. First, we'd like to thank you, Senator Win, for allowing the Roundtable for Inclusive Development, PH Budget Watch, and the People's Budget Coalition to participate as resource persons in today's hearing. I'm AJ Montesa. I'm the advisor of the People's Budget Coalition, and I'm reading this statement in my capacity as the co-convener of the PH Budget Watch, which is a subgroup of the Roundtable for Inclusive Development, or RFID. RFID is co-convened by Cardinal Pablo Virgilio Ambo David and Mr. Ramon del Rosario. RFID includes members from church, government, civil society, and academic leaders. So next slide, please. So, Mr. Chair, ang national budget po ay ang bloodstream ng ating gobyerno. Ito po ang nagbibigay buhay sa bawat parte ng ating bansa. Mga paaralan, mga ospital, sakahan, infrastructure, at mga komunidad. But this bloodstream is being poisoned. Nakapasok po ang lason ng pork barrel, ng patronage, at ng korupsyon. At kumakalat silang parang cancer. Yung mga issue po ng mga nakaraang buwan mula sa flood control scandal hanggang sa unprogrammed appropriations ay hindi po isolated cases. Sila po ay sintomas ng malalang sakit. A national budget that has crippled its own immune system of transparency, accountability, and citizen participation. Kung hindi po tayo kikilos ngayon, lalong lalala ang cancer na ito. Slowly and surely, wawasakin po nito ang tiwala ng taong bayan at papatayin niya ang demokrasya. So on the next slide, we wanted to explain what pork really is, no? So gusto pong maintindihan natin lahat na ang pork ay hindi lamang isang line item kagaya ng PDAF. Ang pork ay isang sistema ng political incentives and pattern of behaviors. The Supreme Court in the Belgica ruling defined pork as, quote, the collective body of rules and practices that govern the manner by which lump sum discretionary funds primarily intended for local projects are utilized through the respective participations of the legislative and executive branches of government, including its members. So, ibig sabihin po, ang PDAF ay isa lamang halimbawa ng mas malawak na sistema ng pork. Kaya hindi po ibig sabihin na nung nadeklara na unconstitutional ang PDAF ay wala na po ang pork. Because the conditions of pork still remain. The lack of transparency, excess discretion, and political patronage. Hindi man po PDAF ang tawag sa kanya ngayon, but pork barrel still exists functionally. Nandito po ang ayuda, ang hard infrastructure insertions, at ang unprogrammed appropriations. Lahat po ito ay forms of pork barrel that are renamed. Binihisan lamang para hindi makilala. Our coalition's analysis of the House-approved budget, or the HGAB, reveals three malignant growths, the three types of pork that now dominate the national budget.
Together, they account for an amount ranging from at least 256 billion to 450 billion pesos in the budget, which are susceptible to discretionary or patronage-driven spending. So next slide. The first tumor that we wanted to discuss, ang unang cancerous na tumor ay ang soft pork na tinatawag, na nagtatago sa likod ng mga programang kung tawagin natin ay ayuda or